Hello Aries, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng pinakamaaring message na marahil kailangan yung marinig ngayong new moon solar eclipse in the sign of Libra. We'll see kung anong pwedeng moonchild effect na pwedeng iwan ito para sa inyo. We'll see. Mensaheng gabay po. Para sa mga Aries, message. Aries, tayo po ay live ngayon sa ating FB. Babalikan ko kayo guys, maya-maya. Aries, new moon solar eclipse ngayong October 2. Okay, maaaring ang epekto po nito ay mag-last in weeks or even months for some. Pero ito yung ngayon, okay? Yung message na marahil kailangan yung marinig ngayon. Yun naman yung mahalaga. Add pa tayo dyan. Okay. We'll be straightforward. Okay. Six of Cups reverse, the Page of Cups. Add na natin ito. The Death card. Okay. Di po kailangan laliman or katakutan. Pero I see new beginnings. May ilang changes when it comes to your relationship, partnership. No matter what your relationship status, Page of Cups, Six of Cups. Dalawa lang to, the Death card. Six of Cups, pwede itong may kaugnayan po sa nakaraan about your past. Again, napakalawak nito. Just only take what resonate, Aries. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, napakalawak ng astrolohiya. Just only take what resonate. Okay? Magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Speaking of magkakaiba, merong ilang changes talaga. Or differences kayong pwedeng maramdaman right now. Pwede ngayon pa lang nagre-reflect na ito or in the coming weeks or even months, merong ilang changes para sa mas. Saan? Along with your other cards dito, the Death card, hindi kailangan katakutan, laliman. Para sa mas ikalalalim ng inyong partnership, again, relationship. Sobrang mag-a-apply itong aking na-mention about romance to eh. Or, kung meron kayong mga matatawag na business partner, kasosyo, Aries, meron ako nakikitang, pagbabago. Pagbabago para sa mas ikalalago ng inyong samahan. Or maybe a reminder ito na kailangan yung paangatin yun. Okay? Siyempre papaangatin natin kung saan tayo higit na mas mag-grow together. Although, yun nga, sa reality, magkakaiba tayo. Maaaring ang ilan kasi ay umangat yung ilang differences. Na totoo naman, ang bawat isa sa atin ay magkakaiba. Okay. So, dalawa lang to. New beginnings, yes, something will end to make room for something new. So, pahalagahan sana natin kung saan tayo pwede pang makakita ng patuloy na growth sa inyong connection. Speaking of the past, kung ito'y mag-apply about your past, maaaring merong magbabalik. Yes po. Parang renewal ito. Merong manunumbalik na someone sa nakaraan. Pwede rin naman. At dito, bubuo kayo ng mga bago. New moon. This is all about beginnings talaga. The Death card. May mga bago or pagbabago. Lagi niyong tatandaan kung sino kayo. Okay? Bilang isang individual sa relasyon, syempre pa. Or dito sa partnership na pwede niyong matawag sa buhay. Why I feel dito na maaaring meron kayong mag-settle, merong maayos, if ever meron kayong pinagdaanan from the past na tension, conflict, and this time, i-claim natin na merong grow. Or pag-angat, ayan may nagbebenta ng parang daytime tayo ngayon, kaya makakarinig kayo ng ilang ingay. Merong naghang na si Moonchild. Parang merong masisettle sa relationship or merong makikipag-negotiate sa inyo, maayos. May solution, may resolution para sa mga bago at pagbabago na patuloy nyong ikago-grow, okay, sa isang relasyon. Again, mag-highlight po sa mga Aries right now ang relationship area. Sobrang mag-a-apply ito sa ilang bumagsak sa inyong baraha na may kaugnayan para sa ilan, na maaring may kaugnayan sa nakaraan. Or isang reminder na paangatin nyo kung sino kayo growing up, kung sino kayo habang lumalaki, yung inyong mga roots. Okay, maaaring kahit sa simpleng pakiramdam, merong manumbalik sa inyong isipan, sa inyong puso.
or a reminder pa rin for some of you na minsan hindi natin nakikita yung ilang progreso na nagagawa mo na, Aries. Dahil patuloy kang nag-iinit, patuloy andyan yung pagiging independent mo, feeling mo kulang pa. Okay? Kulang pa sa ilang changes. Basta sabihin ko sa'yo, maaaring kailangan mo lang magbalik tanaw marahil sa mga nagagawa mo na. Malayo ka na. Yes, malayo pa. Maaaring ganun yung pakiramdam ng ilan, pero malayo na rin ang narating mo. Okay? Take everything one day, one step at a time para sa inyo. Ito yung mensaheng umaangat, Aries. Hello, Leo. New Moon Solar Eclipse in Libra. We'll see kung anong pwedeng maiwan nito na epekto or mensahe na marahil kailangan yung marinig mula sa tarot. Mensaheng gabay lang po. Leo, message. We'll be straightforward. Hingi tayo ng gabay para sa inyo. Leo, ayan na. Ayan no, tumatalon. Tumatalon pero isa lang yung nakaangat. Add pa tayo. Kita nyo guys, tayo pa ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo maya-maya. The Fool. Add pa tayo. Excited ang cards. Actually, with the Fool, very excited yan. Judgment, reverse. Add pa tayo. The Fool, Judgment, both are in reverse. Si The Fool talaga no? Excited talaga yung barahan na yan. Sandali. Add pa tayo. Leo. Okay, may umangat na sa kamay ko. The High Priestess. Okay, lahat sila guys. Leo are major arcana. So, merong major big events, big decision, action kayong gagawin or kahit sa simpleng pagpaplano pa lang na umaangat sa inyo right now. The High Priestess. Kung kayo'y parang, yes, halo-halo yung emosyon, Leo, pwedeng excited kayo. Ayan, nagtalunan nga yung cards. Andyan yung excitements, yung energy na parang kailangan marating mo na yon, magawa mo na, yung mga bagay na gusto mo. At the same time, parang may nag-hold back, parang hindi pa ready. Yes, excited, pero parang sandali. Parang may takot or hindi nyo pa siya mabuo yung kaliwanagan, may judgment. If ever mag-apply ito, Leo, right now, very important, the High Priestess, to listen to your intuition. Follow your heart. Kung ano yung sinasabi ng puso mo nang hindi ka nagmamadali or nagpapadalos-dalos. Okay? Okay. Or, pwede rin naman, tayo po ay reversal yung energy every time. Yes, gusto nyong bigyan ng pag-action. Sabi ko nga, parang may nag-hold back. Hindi nyo magawa. Pero gusto nyo. Bakit? Maybe isang lang to, no? Kahit pa pare-pareho kayo, Leo, ng sign, napakahalaga na sabi ko nga, iba-iba ang bawat isa. Para bang hindi klaro. Medyo parang baka magkaroon kayo ng clouded judgment. Hindi nyo kailangan madaliin ito. If ever. Judgment. Kung aking i-apply astrologically, the Fool, excited, nagmamadali, maaaring maging reckless tayo sa bawat aksyon, desisyon, or kahit sa simpleng opinion, comments, communication, yan po ang mag-highlight sa inyo this time. Itong solar eclipse, in Libra, it will highlight your third house of communication, Leo. So, maybe isang sign ito na manatili tayo doon sa pagkakalma. Ayan, meron kayong maririnig na ingay, pagkakalma, pagkawasto, may sumisigaw. Sandali. Okay, di ba? May nagtatantrums. Ito yon, ipasok natin. Dahil daytime tayo, ito yung struggle natin, yung ilang ingay. Why I feel na merong ilang drama na pwedeng maganap, Leo. Drama na maring may kaugnayan kung paano nyo na ipaparating ang inyong boses. Drama sa ilang connection, katrabaho, your siblings, relatives, ilang tao, kapamilya. The High Priestess is here. I will be honest, maring, again, reversal. Pwedeng ito yung mag-apply sa'yo or sa ilang taong ito sa iyong paligid. Maaring umangat yung misunderstanding, miscommunication, yung pabigla-bigla. So, dito, pinapalilhanan ka
na paangatin mo yung iyong moral, yung iyong ethic. If ever mag-apply po ito when it comes to work ethic mo, yung pagka-balance, pagka-wasto, yung puso mo. Although, especially, wala namang perfect. Minsan napapangunahan tayo nung mood swings. Lahat naman tayo merong certain mood. Ayan, na minsan sobra. Minsan nakakapag-iwan tayo ng judgment na hindi ganon kaklaro. Pero kung kailangan mo muna, sabi ko nga, you have to follow your instinct, your heart. Kung kailangan mo munang palamigin ng sitwasyon, eto yung nakukuha kong energy. Layo ka muna. I mean, palamig muna. Sakali mang merong ilang ganap na hindi ganon kagaanan. Okay? The High Priestess. Kumbaga, ikaw na yung higit na maging bigger person dito. Medyo naging malalim tayo doon. Well, actually, malalim talaga. Sabi ko nga sa inyo, major arcanang bumagsak. Leo. The Fool. Dito lang tayo. Sa mas medyo lighter yung energy. Maaring kahit sa simpleng travel ba ito? Meron ba kayong naisip na plans to travel? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Maybe isang sign ito if ever mag-apply din yung medyo tension, yung conflict, na baka makatulong. Kumbaga, spend more quality time muna with people na alam mong makakapag-iwan sa inyo yung energy na mas light and love. The High Priestess. Okay? Sabi ko sa inyo, hindi naman sa tatakbuhan nyo if ever problema man yon. Pero, very important na huwag kayong magpapasugod-sugod o yung bugso ng damdamin natin. Kasi, totoo yan eh. Totoo yan na dyan tayo natatalo. Okay? Doon sa emosyon. Yes, your feelings are valid, Leo, pero very important to listen. Listen to your intuition. Kung okay ba, tama ba? Bago kayo magsalita or bago kayo magbigay ng action. Choose your words wisely. Ayan. Choose your battles wisely. Iwas muna sa ilang naga. Baka makatulong yung travel. Okay? Or ilang connection na meron kayo sa inyong paligid. Na kung saan pwede nyo ma-divert yung energy na hindi ganun kagaan para kahit paano magkaroon ng harmony, okay, ang inyong buhay, yung peace of mind na napakahalaga. At importante, ito yung umaangat na mensahe para sa inyo, Leo. Hi Sagittarius, New Moon, Solar Eclipse in Libra. Ito na po ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung maaring iwan na epekto nito sa inyong sign. Sa inyo mismo, marahil ito yung kailangan nyong marinig. Sagittarius, message po sa mga taong ito. Message will be straightforward. Sagittarius, guidance. New Moon, Solar Eclipse in Libra. Tingnan natin kung anong kailangan nyong gabay na mensahe. Sagittarius, okay? So, i-cut natin ito this time for you guys. Dahil walang tumatalon. Unlike kanina, kung nakapakinig kayo sa mga Leo excited. Kuha lang tayo ng ilan. The Ace of Wands. The Five of Wands. The Fool. Umangat na naman siya. Sabi ko hindi masyadong excited. Pero may excitement pa rin naman. Wala. Pero dito mas, ano yan? Hindi naman sa may favorite ako, pero nakikita ko dito sa inyong cards na mas masaya, mas kalma, yung excitement. Kasi kanina, more on, malalim yung nakuha ko sa mga Aries. Pero, okay, merong maayos. May pag-aayos. Sagittarius. Bilang kayo, the Fool kasi, ito yung pwede nating maipasok dyan, bilang kayo mga travel sign. Yung excitement sa ilang gusto nyong marating, mapuntahan, matutunan, andito na yon. Hindi ko alam kung bakit may ilang ingay sa labas. Tayo po ay daytime patawarin. Sana magawa natin ng paraan sa editing, pero may kasiyahan. Meron ba kayong pupuntahan kung saan mapupunan yung ilang parang pag-aayos na gusto nyong maayos when it comes to your workmates, teammates, friends. Sobrang mag-a-apply itong aking na-mention, itong bumabagsak, kung ating i-relate astrologically sa Sagittarius, mag-highlight kasi ito na yun. Itong solar eclipse in Libra, it will highlight your 11th house of community, organization, social groups, your friendship,
So, may ilang ganap. May something to celebrate. Or maybe, why not? Kamustahin mo naman sila. Baka namimiss ka na nila. Or sila yung lakas mo ngayon. Okay? I feel na merong bago sa inyo. Or ilang changes para sa mas ikaayos. Especially for some of you na nagkaroon ng conflict. Okay? I mean, conflict, tension, na hindi ganun kagaanan nitong mga nakaraan. And this time, may solusyon. Or even reconciliation. Parang merong yung the Fool, Ace of Wands, yung inspiration, yung motivation. You will have a fresh starts or fresh chapter pagdating sa mga taong ito. Or relationship na ito, new beginnings. Or pwede rin naman, may pag-angat, Ace of Wands, Five of Wands, new connection, new friendship, social, yung pagiging social mo. Or, why not? Put yourself out there, magsaya, mag-enjoy sa paraan na, hindi naman sobra. The Fool, pwede rin kasing excited ka at siya, may tendency na magmadali ka masyado. So, take it easy, kalma, mas dama mo yung saya. Yung deserve na, alam mong, para sa'yo, okay? Andito yung romance, yung pleasure, at yung enjoyment, na deserve ng isang Sagittarius. Ito yung umaangat, sobrang love and light lang, para sa inyo, Sagittarius. Hello Taurus, New Moon, Solar Eclipse, and Libra. Kuha tayo ng ilang mensahe. Mensaheng gabay na marahil kailangan yung marinig. Ano nga bang maring epekto nito para sa inyo? Ito na yun. New Moon, Solar Eclipse. So, it will stay, or yung effect, pwede nyo itong maramdaman ngayon pa lang, or in the coming weeks, or even months. Taurus, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. To be straightforward po para sa mga Taurus. Mensaheng gabay para sa kanila. Anong kailangan nilang marinig? New Moon, Solar Eclipse po. In Libra. Guidance. Ay, Libra. Oo, tama. Libra. Anong kailangan yung marinig? Taurus. Yung epekto nito in the sign of Libra. Yung energy. Anong kailangan gabay yung marinig ng mga taong ito? I-cut natin into 3 this time. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo. Maya-maya. Okay, kuha lang tayo ng ilang guidance. The Moon. The Eight of Cups reverse and the King of Cups. The Moon. So, maring dyan pa lang, maring for some of you, ay higit na maging emotional or extra sensitive sa ilang sitwasyon na may kaugnayan sa inyong relasyon. Okay? Para bang ito, no matter what your relationship status, you will be ready. Ready, dalawa lang to move on or to start something new pagdating sa inyong nararamdaman dyan, na may pagkamalalim. Single man or in a relationship, married, maybe isang reminder ito na, okay, lagi nyong alalahanin yung inyong worth, okay, yung value nyo sa isang relationship. Okay, parang meron ako nakikitang energy ng pagbabalik or panunumbalik or pagsubok ulit sa isang relasyon, sa isang koneksyon, or pagdating sa inyong posisyon. Tayo po ay general reading, just only take what resonate. Depende ito, kahit papare-pareho po kayo ng sign as a Taurus, depende kung ano yung iniiwanan nyo ng priorities. Okay? Or kung saan kayo nagbibigay ng diin sa inyong buhay. Pero, kung willing kayo to commit, willing kayo na mag-start ulit, why not? Patuloy na sumubok mula sa ilang pagsubok ng buhay sa pang-araw-araw. Okay? Gawain man, trabaho. Kung aking i-apply po ito astrologically, kasi itong New Moon, Solar Eclipse in Libra, it will highlighted your 6th house. 6th house of your service. Yung ginagawa mo. In your daily work routine. Kahit simpleng gawain sa bahay, sa trabaho, patuloy kayong sumusubok, patuloy kayong nanlalaban, na ang ganda. But maybe isang ano lang to, isang indikasyon to stay balanced. At kasi sa everyday routine natin, baka
sa dami, for some of you, nakakalimutan nyo ng i-priority yung kayo, yung emotions na napakahalaga. So, don't overdo it. And take care of your health. Sa 6th house kasi dyan din pumapasok yun eh. So, yung pagiging productive and busy, pwedeng umangat. So, maybe isang indikasyon lang ito to stay calm, at peace, papakinggan ng inyong mga kalusugan, stay balanced. Physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero ito lang yung indikasyon. King of Cups, the 8 of Cups, reverse. Ito sa mas practical, kung meron kayong ilang diet plans, ayan, or ilang healthy lifestyle na gusto nyong higit na bigyan ng focus or attention, maybe isang sign na ito. Huwag kayong matakot, magsimula, at labanan yung ilang emosyon, negativity na hindi okay, kasi nakikita ko na magagawa nyo. Pero wag lang sobra. Ang lahat ng mga bagay ay sabi nga nila, hindi na rin maganda. Ito yung umaangat para sa inyo. Iwas sa ilang nega, stress, at lagi nyo nga alalahanin ang inyong halaga. Okay, ito yung messages para sa inyo, Taurus. Hi Virgo, New Moon, Solar Eclipse, and Libra. Ito na po ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung maaring iwan ng baraha para sa inyo this time. Okay, guidance po. Hostoid, Virgo. Ano nga bang pwedeng epekto ng New Moon, Solar Eclipse na ito para sa inyo? Ang New Moon Solar Eclipse, it will stay in your, ngayon pa lang, astrologically, Virgo, in your 2nd house of income. Astrologically, okay? Income, wealth, o yung matatawag mong pinaghihirapan, Virgo. Okay, clarify natin ito. At yung epekto nito, pwede nyong maramdaman ngayon pa lang, or in the coming weeks, or even months. So, Virgo, message. Guidance po para sa mga taong ito. Anong kailangan nilang marinig? Right now, Virgo, New Moon Solar Eclipse na parating. Ito na yun. Guidance po para sa mga taong ito. Cut natin into 3. This time, tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo maya-maya. Okay. The Death Card. This one is in reverse. The 2 of Cups, reverse. And the King of Wands, reverse. Okay. So, okay, kahit nakakuha tayo ng ilang reversal cards, guys, Virgo, hindi naman ibig sabihin ay hindi na okay. Okay? Actually, ito na yun, the Death Card. Hindi kailangan katakutan, laliman, pero may ilang changes. At itong changes na ito yung wala na tayong control. Ayan, no? Sumasang-ayon. Ito yung changes na kailangan nating sabayan. Wala naman talaga tayong control sa halos lahat ng bagay. At wala tayong choice kundi ang sumabay sa agos ng buhay. Pero wag kang matakot. Wag kang pangibabawan ng pangamba sa ilang pagbabago na ito. Okay? Wag mong bigyan ng limitations ang iyong sarili or resistance, kumbaga, parang, syempre, lahat naman ng, especially kung meron kayong bago, may something new talagang ganap right now, na pwedeng ihain sa inyo ang mundo. Hindi madali yung bago, sa una, especially. Parang ang hirap pang hawakan, parang pwede ka pang mangapa, minsan, diba? Pero merong ilang transformation po. Dadaan kayo sa ilang transitions. Dalaway nag-highlight dito pagdating sa inyong relationship, partnership, or even sa career. Oo, dito na yung lahat. King of Wands eh. Career and relationship. So, sa career, dito papasok natin astrologically yung money. Yung pwedeng kinikita nyo. Okay? So, may ilang changes sa part na yan, marahil. Para sa mas bago. Death card. Okay. Yes, merong pumapasok na pera. May magandang flow sa pera. At the same time, parang, ano yun? Parang lumalabas din. Yun ang reality. Highs or lows, ups and downs when it comes to money. So, very important, maybe, an indication ito na pangatin nyo yung balance sa paraan kung paano nyo hinahandle ang inyong pera. Or a reminder to focus on saving. Kung paano kayo mag-budget.
Okay, kahit sa simpleng paraan lang po kung paano nyo inaalayan yung ilang gastusin sa paraan nyo, okay, ay mas sana balance, nang hindi nasasobrahan or nakukulangan. Or if ever, nandito kayo, couples in a relationship, married, very important to have that conversation, open communication with your partner kung paano nyo pagtutulungan yung pagbabudget. Ito yung mas practical lang po. Okay? Kailangan maging effective yung plano. King of Wands reverse. Kasi parang minsan, napanghihinaan kayo ng loob dito sa ilang changes. Yes, meron pong bagong pwedeng pagkakitaan for some of you, bagong offer, potential. At the same time, baka sa una, hindi siya maging madali. Wala namang madali. Lalo, sa una. Okay? Maaaring meron lang ilang financial concerns na may kaugnayan sa partnership or especially couples. Hindi kayo nag-iisa. Maybe kailangan nyo lang maging open lalo sa kung paano nyo gustong iparating yung inyong boses sa sitwasyon. Magbibigyan ng solusyon ito. Patuloy na pagsabay at pagpaplano sa pagbabudget. Assess your budget. Okay? Actually, a reminder na to, no? Paangatin nyo yung init. Paano nyo mabibuild yung inyong mga sarili sa income, sa paglago ng inyong pera, ng inyong wealth. Merong paraan, patuloy na paraan. May personal transitions, transformation kayong pwedeng pagdaanan para sa higit na ikalalago ng inyong income. Ito yung umaangat, claim na natin yung ilang positive possibilities, sabay lang, tiwala sa inyong sarili. Virgo. Hi Capricorn, New Moon Solar Eclipse in Libra. Kuha tayo ng ilang messages na marahil kailangan yung marinig ngayon. Ang epekto po ng isang solar eclipse, okay, maaaring ito ngayon pa lang ay maramdaman nyo na or in the coming weeks or even months. We'll see. Anong kailangan marinig mga Capricorn ngayon? Message. Capricorn, guidance po para sa mga taong ito. Anong kailangan nilang marinig, Capricorn? Mensaheng gabay po. Capricorn, New Moon Solar Eclipse in Libra. Kuha tayo, cut natin into 3. Capricorn. Tayo pa live na live sa ating FB. Babalikan ko po kayo maya-maya. 5 of Cups, 4 of Cups, 5 of Swords. Okay, parang gusto ko pang mag-add ng isa. And the Sun, yun naman. Yun naman, bumawi tayo dun. Kunin natin to. May ilang laban, 5 and 5, na kung saan hindi naman kailangan laliman. Laban ito na actually parang umaangat yung pagiging competitive ng ilan sa inyo, Capricorn. O higit kayong parang nanlalaban sa buhay, especially sa trabaho, para sa mga pangarap nyo or ilang dahilan nyo. Para bang, kanino ba kayo bumabangon? Yun yung parang pinakalinyahan dito. Para sa inyong mga inspirasyon. 4, about your family, your loved ones. Para mas mabigyan nyo sila ng security, ng comfort, ng energy with the Sun. 5 of Swords. Sumaring ito ay may kaugnayan sa trabaho. The Sun is here. Why I feel na merong maaring exciting opportunity at work. Kung saan matcha-challenge ang ilan sa inyo. Or hindi kailangan mag-apply, okay? Pero yung pakiramdam ng pagiging competitive, pwede pong mag-apply ito sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid, especially at work, sa inyong workplace, maging ano pa man yan. Parang meron kayong kailangan na, or pinaglalaban na posisyon o relasyon para dito sa inyong buhay. Mahal sa buhay. Okay? Na ang ganda naman. Ang ganda. But, kasi nga, angat yung pagiging mainit nyo. Na sana, more on sa pagiging kalma. Na gusto niya lang maka-inspire din or makapag-take ng action para makakuha ng benefits. Ayan. But at the same time, dalawa lang to guys. It's either mainit ang pakiramdam nyo para makuha nyo yung resulta na gusto nyo makita. Syempre pa, mainit, the Sun. I'm getting a message kasi dito. Maaaring ang ilan po, wag naman sana. Maybe a reminder lang ito. Hindi kailangan laliman kung ano man yung maangat Capricorn. Maaring ito lang po yung kondisyon sa sitwasyon na inyong kinakaharap ngayon pa lang or kakaharapin. Reversal din tayo every time. So, pwede itong sa inyo mismo mag-apply or sa ilang tao sa inyong paligid. May umaangat na aeroplano. Ayan, dumaraan.
may ilang ingay or distractions. Pero, for some of you, meron tayong nakikitang tension. Dahil nga gusto nating makakita ng resulta or pag-angat, pag-level up sa position, ang ilan ay baka magkaroon ng issue pagdating sa inyong katrabaho or ilang tao sa inyong paligid. So, yung awareness lang dito, to have the balance or to have that balance na alam nyo hindi kayo nasasobrahan or nakukulangan. Andito lang kayo sa wasto na kung saan pinapaangat nyo yung energy nyo na kailangan nyo bigyan ng pag-aksyon, desisyon, yung ilang responsibilities and obligations ng nasa balance. Kasi dahil nga nagiging challenging ito or umangat yung pagiging competitive nyo, baka hindi natin napupuna itong ilang tao sa ating paligid na sandali. It's okay to pause, Capricorn. Baka hindi natin masyado nang napapakiramdaman. Yung ilang sektor ng buhay, pwede rin mag-apply. Itong ilang, ayan o, 4 of Cups, 5 of Cups. Merong parang nalulungkot, namimiss kayo, kasi sobrang focus nyo sa work, na hindi naman masama, kasi para rin sa kanila yon. So, very important din po pangatin yung energy dito ng parang nagsasaya lang din. I mean, merong time na seryoso sa trabaho, pero may time din na kailangan mapapaangat nyo yung enerhiya ng enjoyment, na nafulfill nyo rin yung hindi lang para sa inyo, pero dito, especially for some of you na parents, or ilang, meron ng anak, the son, kasi merong bata dito, ayan o, na nag-enjoy, baka kailangan nila kayo ngayon, yung focus nyo rin, and attention. So, awareness, na maibalanse nyo ang ilang bagay, nang walang pagkasobra, kasi sabi nga nila, ang mga sitwasyon, bagay-bagay kapag sobra, ay hindi na rin nagiging maganda. As long as you're focused sa yung goal na marating, walang imposible. Okay, yun yung pinakaunang message din na nakikita ko dito. For some of you, hindi kailangan mag-apply po yun. Just only take what resonate. Yung energy pagdating sa inyong professional life ay narito. So, hindi imposible na ma-recognize kayo. Makita kayo kung ano yung nagagawa nyo, pinapakita nyo sa trabaho, yan po ay hindi nababaliwala. Okay, actually, maaring may bago. Something new is coming and exciting ito. Offer opportunity pagdating sa inyong work kung saan may inspire kayo and at the same time, challenging sa pakiramdam. So, stay grounded, okay? At balance sa ilang sector ng life. Yan lang naman. Hindi kailangan laliman. Something new is coming your way. Capricorn. Ito yung umaangat na message para sa inyo, Capricorn. Okay. Hello, Gemini, Sun, Moon, Venus, Rising. Ito na po ang inyong reading. New Moon, Solar Eclipse, Libra. Tingnan natin kung anong maring maging epekto nito sa inyo mismo, Gemini. We'll see. Ang epekto ng isang eclipse, maring maramdaman nyo ngayon pa lang, ngayong araw, October 2, or weeks, sa susunod na linggo, or even months. Okay, we'll see. Anong kailangan gabay na mensahe ang marinig ng mga Gemini ngayon? Message? Gemini, guidance po para sa mga taong ito. Gemini, ngayong New Moon Solar Eclipse. Okay, cut natin ito into 3 days time. Kunin natin yung pinakailang mensahe. Since walang tumalon, tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo maya-maya. Okay, 9 of Pentacles, the Emperor, 4 of Wands. May bunga, merong mamumunga. At ito yung patuloy niyong pinaghihirapan, pinagsisikapan, pinag-aalayan ng efforts. O nagbo-bloom kayo. Okay? Nag-glow, may pag-glow up kahit sa inyong mga aura. Life in general, tayo po ay general reading, Gemini. Just only take what resonate. Pero, ito na yun eh. Lahat na to. Claim na natin to. Para bang, ano na, may mamumulaklak. For some of you, if this is about relationship, isa-isahin natin. Relationship, partnership man ito, business or professional, personal, nagbo-bloom ang pag-ibig or ang negosyong ito. Okay, meron kayong isi-celebrate.
something celebration, more on personal din. I mean, tahimik. Tahimik nyo itong ikasisiya. May fulfillment. Or maybe a reminder to celebrate your small wins. Okay? Itong ilang kinakaya mo, patuloy mong kinakaya sa buhay, trabaho, pamilya, at itong ilang relasyon mo na meron ka sa iyong boss or nakatataas, ilang workmates na hindi madaling, I will be honest, for some, hindi nagiging madali minsan. Ayan, medyo parang hindi ganon, alam mo yun, medyo parang may pagkaano yung boss eh. I'm getting a message na parang hindi naging madali yung connection or kung paano siya magbigay ng trabaho para sa ilan sa inyo. May pagka-excess or alam mo yun, hindi kayang panghawakan madalas, pero kinaya nyo, makakaya nyo, nagbo-bloom kayo, ito na yung resulta. Okay? Maganda. Or, okay, kung hindi yun mag-apply, relationship-wise, 4 of Wands, guys, maaring ito po ay nakadepende sa sitwasyon. Ang ilan maaring makatanggap po ng love proposal or marriage proposal. Yes po, may mamumunga na or nagbubunga na. Why I'm getting a message? For some, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Ito na yon, yung wala tayong control. Maring meron pong baby blessing ang dumating para sa ilan sa inyo. Lalo pa kung ito na hinihintay, hindi naging madali, baka dito mag-apply yun. Nagkaroon ng parang hirap bago kayo makabuo para sa ilan na hindi ganun, kumbaga hindi siya naging mabilis yung proseso. Pero ito na, claim na natin yan. Gemini, for some of you, maring merong magbuntis. Ito ay based lang po sa ilang cards, hindi kailangan laliman, just only take what resonates. Single, paano tayo makabubuo? Oo. Okay, just only take what resonates po, pero kung hindi mag-apply, may pag-blow up pa rin ng love life, relasyon, trabaho, andito yung lahat. Or pamilya, yung connection na meron kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Kasi, umaangat yung, yung passion, yung affection, yung love, yung init dyan. Okay, merong celebration or mapapangat niyo yung enjoyment this time. Sobrang ito yung aking ilang na-mention din. Pwedeng mag-apply astrologically. Since itong new moon solar eclipse in Libra, it will highlight your 5th house, guys. Bunga. Sa 5th house, dyan po pumapasok ang pregnancy. Kung aking i-relate, itong ilang bumagsak sa'yo. For some of you, about love, ayan, may pag-glow up, magiging blooming, may spark. Love, love, love. Ang messages na umaangat for Gemini. Or, ito na yon. To stay in the moment, live in the moment, enjoy. Embrace mo yung mga kagustuhan mo or matatawag mong passion. Ayan, saan kayo nag-iinit? Saan kayo nag-enjoy na para kayong mga bata? If ever hindi mag-apply yung bata, yung pregnancy, then live in the moment, guys. This is the best time na bigyan nyo ng opportunity ang inyong mga sarili, na i-enjoy yung ginagawa nyo. Yung parang hindi kayo nagtatrabaho. Kasi na-enjoy nyo ang inyong mga trabaho. Okay? Ayun, ang umaangat dito, celebrate. Celebrate love and life. Para sa inyo, Gemini. Hello, Libra. New moon solar eclipse in Libra. Sa inyong sign, okay, nagbibigay diin ang new moon na ito. Kuha tayo ng pinaka-advice message na marahil kailangan yung marinig. October 2, solar eclipse in Libra. Pwede po itong mag-apply sa inyo mismo right now. Itong message na ito naman yung mahalaga, yung ngayon. Or, pwede rin naman po sa susunod na linggo or even months. We'll see. Anong kailangan yung marinig this time? Libra, message. Para sa mga Libra, guidance po. Solar eclipse, new moon solar eclipse in Libra. Anong kailangan nilang marinig ngayon? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Cut natin into 3. This time, live na live tayo sa FB. Babalikan ko po kayo after nito, maya-maya.
Kunin lang natin yung pinaka-exact advice. 9 of Wands reverse, Ace of Cups, 7 of Cups. Okay, gusto kong kunin pa tong isa. Okay. 9 of Swords. 9 and 9. Both are in reverse. So, nakakakuha tayo ng reversal cards. Hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Okay, meron lang po itong kalakip na mensahe. Libra. Libra, Libra. Nakangiti ako dahil meron tayong nakikitang completion. May pagtatapos. Para sa bagong simula na naghihintay para sa inyo. Matatapos na itong ilang kahirapan. Physically, mentally, emotionally, new beginnings. May fresh starts na naghihintay para sa inyo. Maring ito ay sa ilang hinihintay nyo. Mapatrabaho man ito. Relasyon. May bagong simula po ang parating. Hindi na sayang, Libra. Hindi masasayang yung pinaghirapan mo or hinintay mo. May pagwawakas ito. Yes, something will end to make room for something new. This is a fresh chapter pagdating sa inyong buhay. Relasyon 7, Ace of Cups, or again, career-wise. Tayo po yung general message. Depende na rin ito. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as sa Libra, ang bawat isa po sa atin ay iba-iba pa rin. Okay? Pero meron na kayong i-release dito. Ilalet go nyo na yung hirap. Okay? Yung hirap na maganda. Wala namang madali sa buhay. Kahit sa simpleng proseso ito, 9. For some of you, may kaugnayan po ba ito sa travel, international agenda, or connection nyo sa ibang bansa? Why not? Maaring may magandang possibilities po dyan in the coming weeks or months. Why not? Meron kayong may experience na bago or pagbabago. And it will be limitless, guys. Maraming offers, may projects, new clients. Ang ganda. Ang ganda. At sana, patuloy niyong paniwalaan ang inyong mga sarili. I mean, huwag niyong alisin yung tiwalang yan na wala kayong hindi kakayanin. Lalo pa if ever mag-apply po sa ilan sa inyo, itong ilang pinagdaanan nyo, kumbaga dumaan na rin kayo sa ilang butas ng karayom. Ayan. May ilang laban na kayong nalagpasan na hindi ganun kadalian. Kasi depende rin yan, especially talagang napamature na kayo ng buhay. Or halimbawa kayo yung mga estudyante, why not? Meron nang mag-graduate. Sa mas practical, may magtatapos para sa bagong simula na naghihintay sa inyo. Okay, this is the best time na mas i-build nyo pa yung inyong mga sarili para mag-level up, mag-step up sa taas, sa stage. Ayan. Sa center stage. Ang ganda. Mapa-personal mo po ito, 7. About relationship rin kasi ito 7 or professional life. Hindi kayo mawawalan. May mga opportunity pong parating. Okay. Alisin lang yung pagiging negative minsan. Wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. Kung paano tayo mag-iisip. Tiwala. Okay? Sapat na tiwala. At huwag magmadali. Especially if this is something fresh talaga, new beginnings. This is not the best time. Especially now. Ito mismo, itong araw na to, October 2 or sa mga susunod na araw. Pag-isipan, napaka-importante, lalo kung medyo marami kayong gustong bigyan ng desisyon, aksyon. Take it easy, take everything one day, one step at a time. Alisin yung pressure. Okay? Mag-reflect muna, tumaan sa pagnilay-nilay, para mas mapaangat nyo yung mas klaro at mas mapamaraan, mas malikayan yung paggawa. Aking ulitin, may mga bago. Hindi yan lilihis sa inyong direksyon. Patungo yan sa inyo. Para sa inyo, ito yung umaangat na mensahe, Libra. Hello Aquarius, New Moon, Solar Eclipse, and Libra. Kuha tayo ng pinaka-exact advice na marahil kailangan yung marinig. Ano nga bang maaring pwedeng maging? Maari na, pwede pa. Ayun. Pwedeng maging epekto nito sa inyo. Okay? Okay. Aquarius, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mensaheng gabay po.
Ang isang solar eclipse, guys, pwede itong ngayon pa lang, pwede nyong maramdaman na. Okay? Or, pwede po itong maramdaman nyo pa rin sa mga susunod na linggo or buwan. Para sa mga Aquarius message, anong kailangan yung marinig ngayon? Ito naman yung mahalaga, yung ngayon. Message, Aquarius, guidance po para sa mga taong ito. Guidance, message, advice, new moon solar eclipse. Anong kailangan marinig ng mga taong maaring makapakinig? Ayan na. May bumagsak na. Gusto ko sanang ikat, pero may bumagsak na. Add pa tayo dyan. Ayan. Hindi natin ito pipigilan. Kumpul na. Tumatalon pa. Queen of Swords. Reverse. King of Cups. Reverse. Okay. Reversal cards, guys. Hindi naman ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay. Queen of Swords. King of Cups. I see imbalance. Wala namang balance talaga. Wala namang perfect. Dumadaan tayo sa ilang sitwasyon na hindi madali. Dahil hindi naman tayo perfect, dyan minsan nakakapagbitaw tayo halimbawa ng pag-aksyon, desisyon, or kahit sa simpleng opinion nang hindi ganon kadali. So, very important dito, of course, to stay balanced. Pero, if ever naramdaman na ito ng ilan sa inyo, 5 of Swords reverse, meron itong pag-aayos. Okay? I mean, yung tension, nakaramdam kayo ng miscommunication, disagreements, sa ilang katrabaho ba ito, pamilya, minsan hindi nagkakasabay talaga. Umaangat yung ilang differences. Pinapaalalahanan ka dito, Aquarius, na i-allow mo, okay, i-allow mo ang iyong sarili na mas higit na maunawaan ang pagkakaibang ito. Mas lawakan mo ang iyong pag-unawa. Dahil ang totoo, iba-iba talaga tayo. Pero as an Aquarius, very open-minded ka naman eh. Open ka sa kung ano mang pwedeng pinaparating sa iyo ng mundo, ng ilang taong ito sa iyong paligid. So still, stay open pa rin sa ilang pwede mong marinig or pwedeng komento, opinion nang hindi mo ito nilalaliman, okay? I mean, meron at meron ka siyang pwedeng mapulot na aral. Okay? Or isang indikasyon, ayan, maaaring merong ilang ingay sa paligid na mas yakapin mo kung ano yung ngayon. I mean, yung importante ay yung ngayon. Minsan kasi nagiging tayo eh. As an Aquarius, futuristic. Very futuristic mag-isip. Yung ngayon, kalma lang daw. Para iwas sa tension na aking nakikita. So parang para bang hindi madaling panghawakan. Kasi minsan, kahit na open tayo sa mga sitwasyon, kahit sa komento, hindi mo napapakiramdaman na ano yan mo siya. Minsan, yung puso, okay? Why I'm getting a message na minsan, ang hirap hugutin nito, may hugot ang Aquarius. Sa pag-unawa, especially. Meron kayong learnings or dapat na realizations na paangatin, Aquarius. Why I'm getting a message na ito yung time na kung kailangan yung humingi ng pagpapayo, kahit simpleng pagpapayo, sa alam yung pwedeng makatulong sa inyong sitwasyon. Kasi minsan nagiging close-minded, yung puso. Dahil na rin napapangunahan ng hindi ganun kagaanan sa pakiramdam. Especially kung napupush nito yung limits nyo. Or nag-iwan tayo ng restrictions sa ating mga sarili. Kailangan buksan, lawakan ang iyong mundo, Aquarius. Ay, ang lalim, may hugot talaga. Para bang iba-iba talaga tayo ng mga mata at paniniwala. Mas lawakan mo sana ito. Again, reversal tayo, Aquarius. Pwede itong mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa inyong paligid. If ever mag-apply na parang merong hindi pagkakaunawaan, okay? Makinig. Kaya meron tayong tenga. Parang hugis puso yan pag pinagdikit or pinagsama, di ba? Minsan kailangan nating makinig at higit na umunawa.
baka hindi natin nakikita yung buong larawan. Baka meron tayong, nabibigla tayo sa emosyon. Okay, everything is temporary, guys. So, ano man yung marinig nyo, komento, o kung ano man yung masabi nyo, huwag nyo sana itong laliman. I mean, claim natin na mapupunan ito ng pag-aayos, ng solusyon. Okay? Kapit lang kayo. Pagdating sa inyong mga faith, kung aking i-apply, kasi mag-highlight ang inyong 9th house this time. Etong si New Moon Solar Eclipse in Libra, it will highlight it your 9th house of faith, religion, spirituality, yung connection nyo na meron sa Kanya. Ito yung sinasabi ko, if ever wala akong malapitan moonchild, wala akong matanungan o masabihan, then lapit kayo sa Kanya. Kung talagang walang, parang ang hirap solusyonan ng sitwasyon, surrender it all to God. Maging ano pa man po ang inyong religion, ano man yung faith na meron kayo or paniniwala. Aking ulitin, maayos ito. May solusyon, dadaan kayo sa recovery, sa healing, lawakan ng pag-unawa, ang pag-iisip, okay, iba-iba po ang bawat isa. Or, kung hindi mag-apply yon, nabanggit ko na, astrologically, 9th house, napakalawak niyan, maaaring ang ilan may kaugnayan sa travel ito or communication, about media, 3, or connection nyo. Ito yung ilang tao, baka makatulong or kahit paano ma-divert niya yung energy ng pag-iisip sa isang sitwasyon na hindi okay. Pag naging open kayo, di ba? Kapag naging bukas tayo sa ilang taong ito na pwedeng mag-open ng ilang conversation, communication, kung paano niya sila makita, yung pananaw nila, dyan mas mabubuksan ang inyong mga mata, ang inyong puso, Aquarius. Na ay oo nga, sadyang tayo ay iba-iba. So, ito ang nakikita natin na may pagkamalalim. Baka may travel, ayan, 9th house, about international agenda, connection na meron kayo sa ibang bansa. Pwede rin po. If ever hindi mag-apply yung aking ilang unang na-mention na medyo parang malalim. It's all about communication, open communication. Sabi nga nila, ang mga bagay-bagay din ay naidadaan sa mabuting usapan na hindi madali para sa lahat. Alam ko yan. Pero, unti-unti, huwag natin ipilit ang ilang bagay na hindi pa ngayon. Unti-unti, may pag-unawaan, pag-aayos. Para sa inyo, iting umaangat, Aquarius. Hello, Cancer. New Moon Solar Eclipse in Libra. Kuha tayo ng maaring epekto na pwedeng iwan sa inyo ng solar eclipse na ito. October 2, ang epekto ng isang solar eclipse ay maaaring mag-reflect agad-agad ngayon pa lang or sa mga susunod na linggo or even months po. Okay, ang mahalaga ay yung ngayon. Ano yung kailangan yung marinig ngayon? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Message. Cancer, guidance, advice, New Moon Solar Eclipse. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo after nito. Water signs, maya-maya. Cancer, guidance po. Okay, cut natin ito into 3 this time. Will be straightforward, Cancer. King of Wands reverse. The Knight of Swords. The Hierophant reverse. King and Knight of, okay. Queen of Swords. Okay. The Hierophant. Kung nasan yung mga puso nyo, Cancer, pagdating sa love, personal relationship, family, ano yung mga, ito, nagtatanong, may patanong si Moonchild. Yung mga gusto nyong i-priority, sa mas practical tayo. Parang meron kayong gustong bigyan ng pag-aksyon, pag-alaya ng enerhiya, para sa mas ikagaganda or ikalalalim ng koneksyong ito. Okay. Parang, andito yung power or nagiging empowered kayo to do some action para sa mas practical, okay? Okay, kung i-apply natin itong ilang cards na bumagsak agad-agad astrologically, ito kasi New Moon Solar Eclipse in Libra, it will highlighted
your 4th house of emotions, your feelings, your family, loved ones. Okay? Para sa ilan na parang merong nag-hold back sa inyo, nabigyan ng pag-aksyon yung mga gusto niyo pang makita, marating, ma-improve sa ilang kapamilya, or about your physical home, baka meron kayong gustong ayusin, kumpunihin sa mas praktikal. Eto na yun, huwag yung pag-alinlangan yung pwede nyo pang magawa. Yung inyong kakayanan. Okay? Parang dito tayo nakakakuha ng parang gusto nyong why I'm getting a message na para sa ilan, hindi to ganun ka traditional, or hindi kayo magpapaka-conservative ngayon. Hindi nyo susundin yung wasto, or kung ano yung nasa puso nyo talaga. Pero mas lalawak yung inyong mindset. Yung opportunity na ito, na ibibigay nyo sa inyong mga sarili para sa mas ikagaganda ng relasyon. Again, pamilya, mahal sa puso, kapamilya, nakapuso pa, yung mga gusto nyong makita anong improvement or even development, hindi yan imposible. Kung hindi kayo mag-hold back, you have to take action. Syempre pa, you have to do your part, Cancer. Kahit sa simpleng lang to pagpaparating ng saloobin, if this is about your emotions, ito yung best time para mapag-usapan ang mga bagay-bagay. Or, hindi kailangan naliman. Kung meron kayong halimbawa, may selebrasyon. Yung gusto nyo makitang celebration, hindi lang more on personal, but may pagka-unique yung style. Hindi traditional, hindi conservative, parang or may pagka-labas ito doon sa naging kayo growing up. Nakukuha nyo ba si Moonshot? Medyo mahirap iparating yung yes, andito yung maybe isang reminder lang na kung ano man yung gusto nyong bigyan ng focus talaga sa relasyong ito, pamilya, or pagdating sa mahal sa buhay, pag-usapan. Okay? Or humingi ka ng opinion na pwede mong marinig sa mga taong ito. Sa maring merong, kahit ngayon pa lang, nag-a-apply na yung ilang plano nyo pagdating sa holiday season, yung ilang gatherings, reunions, reconnection. Ayun, sa mas practical lang tayo, hindi kailangan laliman. Parang maybe this is a time to reconcile for some of you na nagkaroon ng tension. Yung opportunity. Okay? Opportunity, again, na mas mapalalim yung connection ito. Okay? Pero, regardless, andito yung pagiging palaban naman. Palaban. Kung ito yung may patungkol sa trabaho, if ever hindi mag-apply yun na medyo naging malalim tayo, Knight of Swords, the King of Wands, the Hierophant, maring merong someone higher ups, a VIP, or an authority figure ito, na somehow hindi nyo pa man nakikita, hindi pa man siya visible right now, napupunan na kayo, nakikita kayo. Kahit sa simpleng komento or compliment ito, nare-recognize yung ginagawa nyo, kasi nakikita, yung parang hindi conservative ang mga Cancer ngayon na umaangat. Parang hindi kayo nagiging traditional kasi open-minded na kayo ngayon. Or maybe a reminder to get out of your comfort zone. Sa inyong mga little shell, put yourself out there, do some action. Present yourself. Okay? Meron kayong magagawa. Mapupuna, mapakikinggan kayo. Kailangan nyo lang ipakita, i-showcase nyo na yung mga talents nyo sa showtime. Charot. Hindi. Ito, ang umaangat. Meron ding mag-travel, may magandang movement patungo sa direksyon na kung saan para sa inyong higit na growth. Ang lawak. Hierophant kasi may pagkamalalim. Malalim na, malawak pa. Traditional, hindi traditional, pero very innovative. Ayun. Parang future din kayong mag-isip ngayon. Parang high-tech, gano'n. So, kung ano man yung ideya nyo, yung malilikhain yung ideya, maaaring angat yung creativity sa inyong ginagawa.
pamilya man, yung mga decision nyo dyan, plano nyo, mapabahay man, or pamilya, ilang members, mas futuristic. Mas merong pang long term na ang ganda. Okay? May mga bago po. You have to be ready. Ready sa kung ano mang pwedeng ihain sa inyo ng mundo. And stay flexible, adaptable sa sitwasyon. Stay open-minded sa maraming pang bagay. Ito yung umangat na mensahe, may pagkamalalim, again, malawak ang umangat para sa inyo, Cancer. Scorpio, Sun, Moon, Venus, Rising. Hello, Scorpio. New Moon, Solar Eclipse, and Libra. Kuha tayo ng maaring maging epekto nito sa inyo. Ang solar eclipse po, pwede itong agad-agad ay maramdaman nyo na ngayon pa lang, October 2, or sa mga susunod na linggo, or even months. We'll see. Ang importante naman ay yung ngayon. Anong kailangan yung marinig ngayon? Mensaheng gabay po para sa mga Scorpio. Message. Scorpio, guidance po. Ngayong daraan na solar eclipse in Libra. Anong guidance po? Ang kailangan marinig ng mga taong ito. Okay, cut natin ito into 3 this time. Scorpio, anong kailangan yung marinig? Right, ayan na, oh. Sabi ko na sa inyo, gumagalaw. Excited tayo. Tayo po ay live na live sa ating FB. Patawarin, nagulat ba kayo doon? 9 of Wands, Reverse, 5 of Wands. Ang sipag ni King of Wands, kahit na sinashuffle natin mabuti, ito pa rin yun. Bilang kapwa nyo water signs ang umaangat. Okay, kunin ko lang. Kunin natin itong pinaka nasa unahan pa. The Hierophant. Parang bakit ganon? Sinaffle natin mabuti pero almost malapit. Pero dito umangat yung ilang laban nyo. Scorpio. Ilang laban na minsan ang kailangan natin ay i-surrender to the divine. The Hierophant. Kanina kasi tama ba, Cancer? O, yung naharap natin. Kung nakapakinig kayo, live na live kasi tayo, guys. Naka-reverse ang The Hierophant. Pagiging open yon sa ilang mas malawak pa na usapin. I mean, kahit na hindi ito yung nakasanayan or traditional. Sa inyo, minsan, Scorpio, may mga ilang laban daw tayo na hindi para sa atin. Or maybe a reminder to choose your battles wisely. Or, kahit nalaban nyo ito, I'm getting a message dito na hindi palaging kailangan harapin ito agad. I mean, syempre, kailangan nyo munang maging handa. Pag-isipan, pagnilay-nilayan ang sitwasyon. Kung para sa inyo pa ang laban na ito talaga. Or kung paano, step by step, ay mailalaban ang pwedeng inihahain sa inyo ngayon pa lang ng buhay. Kaya na naman tayo. Bilang kayo mga water sign, sobrang malalim din yung nahugot ko kanina sa mga Cancer. Pero, trust your intuition, trust your instinct, follow your heart, Scorpio, alam nyo na to. Pero again, hindi nyo kailangan madaliin na labanan ang inyong nararamdaman or ang posisyon, relasyong ito, pakiramdaman. Kung kinakailangan mapag-isa muna, yes po, gawin yon. 5 and 5, maaaring merong ilang changes kasi kayong pwedeng pagdaanan or pinagdadaanan. At dito kailangan ng focus. So, paano tayo makapag-focus? Maaaring makatulong po ang pag-iisa. Hindi sa hinihikayat ko kayo na magkulong sa inyong mga comfort zone. Kanina naalala ko kinwento na i-share ko sa Cancer to stay out there. Put yourself out there. There's time sa inyo, Scorpio, ang nakikita ko ay do some reflection. Makapag-iisip tayo, makapag-focus tayo sa dapat natin gawin, tahakin ng higit kung pagninilay-nilayan natin. Ng higit. Ano yun, Moonchild? Una't huli sa lahat. Nang ikaw na lang muna. Nang kasama siya. Okay, ang ating nag-iisang creator, si Lloyd, maging ano pa man po ang inyong religion, kailangan yung hugutin yung pakiramdam dyan, yung intuition. I-embrace nyo rin, maging ano pa man yung connection nyo sa kanya,
embracing your spirituality, kumbaga. Okay? Or, ay, may pagkamalalim talaga. Okay. Para higit kayong maging handa. Bukod sa pag-iisa, pagdaan sa pagnilay-nilay, contemplation, reflection, pagpapahinga, physically, mentally, emotionally, or even spiritually, sobrang mag-a-apply to guys. Itong aking ilang na-mention dahil, pakita natin sa live, Hierophant. Astrologically, hindi ko pa ba na-mention, pero kung i-apply ko itong ilang bumabagsak sa inyong cards, etong new moon solar eclipse in Libra, it will highlight your 12th house. 12th house of ano yan? Diyan natin ipapasok yung spirituality. Okay? Yung solitude. Or pag-iisa na lang muna. Or deep contemplation. Ayan, pagninilay-nilay sa iyong buhay. Especially nitong mga nagdaang buwan. Do some life review. Ano ba yung mga pinagdaanan mo na at kinaya mong laban? Yung ilang laban na hindi naging madali. Pero patuloy mong napanghawakan. Okay? Or kung talagang sabi ko nga medyo mabigat ito, magkakaiba ang bawat isa guys, depende sa pinagdadaanan. Very important to listen to your body, physically, mentally, emotionally, spiritually. Hindi po isang medical advisor or ano pa mang professional advisor sa health ang Moonchild. Pero best time ito. Kung hindi kaya, at kailangan nyo ng someone, maaaring meron support guys. Pwede kayong kahit paano, sa simpleng pagpapayo ay mabigyan kayo. It could be a mentor, a healer, or spiritual healer, a therapist, counselor, ganon. Okay? Or kung hindi kayo open sa ganyan, why not? Eto kung nanaisin lang naman, do some journal. Or try to do journaling. Okay? Kahit sa simpleng sipin nyo lang, yung mga nasa loob nyo, ano yun? Sa loobin. Maring makatulong eh. Yung meron kayo, nailalabas nyo, kumbaga, yung emosyon na yan, na minsan, ang hirap ang hawakan. Kasi nga malalim, may hugot. Okay? Pero ito yung umaangat sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Ito yung laban na hindi kailangan pasugod din. Ipoproseso, huwag magmadali o madaliin. Ito ang umaangat na message para sa inyo, Scorpio. Hi Pisces, new moon, solar eclipse, and Libra. Kuha tayo ng maaring mensaheng gabay na kailangan yung marinig ngayon. Okay, October 2, new moon, solar eclipse. Ito yon. Ang epekto po ng isang eclipse, maaari itong mag-apply ngayong araw or sa mga susunod na linggo or even months. Ang mahalaga ay yung ngayon. Anong kailangan marinig ng mga Pisces ngayon? Message. Guidance po para sa mga taong ito. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo guys. After ng last sign, Pisces. Cut natin into 3 this time. Kukunin lang po natin yung pinaka-exact advice. 9. 10 of Pentacles reverse. Ang sipag ni King of Wands. 7 of Swords. 2 of Wands. Okay. 10 of Pentacles. Sige. Money. About your money sector or family. May kaugnayan po ba ito sa ilang gastusin nyo, sa mas praktikal sa inyong tahanan, pamilya, especially kung kayo yung higit na leader, independent, provider, breadwinners, na hindi madali. Okay? Pero 2, patuloy na, nandyan yung diskarte, 7. 7 of Swords, yung diskarte na maibigay nyo at matanggap nyo. 2, yung alam nyong deserve nyo para sa ikabubuti o ikalalago ng lahat ng pamilya at ng perang ito. Okay? If ever hindi mag-apply guys, reversal yung energy, pwede po itong may kaugnayan sa partner, 7, or sa inyong boss, or kung kayo lang din mismo ito. Kumbaga kayo yung sabi ko nga, yung talagang nagpapaangat ng isang sektor sa buhay, relasyon, especially. Then, okay. Maybe a reminder lang ito, no? Na ito yung best time to evaluate or i-reassess, ganyan.
budget. Lumalayo pa tayo moon siya. Tamang pagpaplano kung paano kayo mag-budget. Okay, lalo pa, 10 of Pentacles guys, reverse. So, medyo meron tayong ilang struggle na nakikita na hindi ganun kagaanan. So, ipapasok na natin ano yan. Kasi maire-relate kayo agad-agad astrologically. Itong si New Moon Solar Eclipse, yung topic natin in Libra, it will highlighted your 8th house of finances. Okay, malawak ang 8th house, pero dito, unahin na natin. 10 of Pentacles. Maaring, yes, merong claim natin to ha, sa mas positibo. I-claim natin yung mas positibo na meron mang palabas, meron ilan kayong gampanin, tugunin, lalo pa para sa ilan na pasa ng daigdig. The 2 of Wands, kita mo, hawak nyo dito ang globe. Hawak nyo ang globe. Nasa inyo ang desisyon, nasa inyo ang pag-aksyon. I-claim natin sa 8th house, this is about other people's money. So, meron at meron pong papasok na pera. Gaano man parang kinukulang, merong solusyon. Lalo pa papaangatin nyo ang inyong diskarte. Ito po yung maaaring maging epekto, or ito yung maapektuhan. Okay, sa inyong buhay. Ngayon pa lang, maaaring ramdam na ng ilan. Meron akong kilalang ilang Pisces. Well, I have my moon sign in Pisces. Dama ko rin to. Yung ilang ganap pagdating sa usaping pera, hindi nagiging madali. Pero may solusyon. Sa 8th house, napakalawak po again. Ang solution dyan, may paayuda. Pwede po itong manggaling sa gobyerno, if ever meron kayong ganap dyan. Or kung meron kayong, sa mas praktikal, sa bangko, sa paglo-loan, if ever, andito yung decision ng ilan, yung diskarte at solusyon, masusolusyonan. Okay? Especially kung higit nyo itong pag-aaralan din, syempre pa, especially sa usaping pera, or kung meron kayong i-invest ngayon, hindi magiging okay, pero very important daw po, na mapaangat nyo yung tamang disiplina, na hindi kayo nagmamadali. Pag-aaralan, of course, pagdating sa usaping money, of course, you need na alam mo itong pinapasok mo. I mean, you should always know your business. Okay? Pero yes, maaaring makaramdam lang kayo ng pagka-high sa expenses. Na very normal. Sa usaping money, highs or lows, ups and downs. Pero meron mang ilang bayarin, meron at meron pong papasok na solusyon. Meron pera. Okay, lalo pa andito yung desire. Yung kagustuhan mong ma-provide ang pangangailangan, hindi lang para sa sarili, pero sa mundo. Ayan. Hawak nyo ang globe. Hawak nyo ang lahat. Okay? Tamang diskarte. At may magagawan po ng paraan. You will be financially covered. I-claim na natin yan. Ito yung maangat na mensahe para sa inyo, Pisces.